kapwa magulang ay naninigan sa kanilang panig. Ibang punto ang pagtatalo, tumalon si Arthur bilang isang kompromiso at tinungkahin niyang lumipat silang lahat sa lungsod ng magkasama. Sa ganoong paraan, makukuha ni Ray na bigyan siya ng edukasyong kailangan niya at hindi na kailangang mahiwalay si Alice sa kanyang anak. Ito ay isang perpektong solusyon at agad na sumang-ayon ng kapwa magulang, kaya agad silang nagsimulang mag-impake para sa kanilang bagong buhay sa lungsod. Sa loob ng ilang araw, ang lumang grupo ng adventurer ni Ray, ang Twin Orcs, ay personal na dumating upang ihatid si Arthur at ang kanyang pamilya sa lungsod. Magalang na ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili sa grupo, kaya ipinakilala ng kanilang leader na si Adam ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na nagkita na sila dati, bagaman nagdududa siya na maalala ito ng isang batang tulad ni Arthur. Ngunit naalala ni Arthur bawat detalye dahil yun ang araw ng aksidenteng pasabugin niya ang kanilang bahay. Pagkatapos ay dumating ang Twin Force para tumulong na muling itayo ang lahat. At narinig ni Arthur ang buong usapan. Nalaman na ang kanyang nanay at tatay ay dating miyembro ng mismong partidong ito bago sila nanirahan. Pagkatapos magsalita ni Adam, dumating si Angela at inayla si Arthur sa isang sobrang higpit na yakap, kaya halos hindi na siya makahinga. Napansin ni Dirk, ang tank ng partido, ang bata na tahimik na nagpapanik at dahan-dahan siyang inilayo sa hawak nito. Doon nakita ni Arthur ang isang tao na nakatingin sa kanya mula sa bubong ng karwahe, isang tahimik na babae na may hindi mabasa ang ekspresyon. Ang pangalan niya ay Jasmine at hindi siya nagsasalita ng kahit isang salita. Patuloy lang siyang tinititigan. Sa sandaling yun, lubos na nawala si Arthur sa mga mata niya hanggang sa lumapit si Helen. Sinamayan siya ng may ngiting maningning at ipinakilala ang sarili niya at si Jasmine sa ngalan nito. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, lumarga ang grupo patungo sa Express City. Habang bumibiyahe, hindi maiwasang isipin ni Arthur kung gaano kaluma ang transportasyong ito kumpara sa alam niya sa kanyang nakaraang buhay, kung saan ang mga lumilipad na sasakyan ang pamantayan. Gayunpaman, hindi niya naman gaanong pinapansin, lalo na at naroon ang kanyang mapagmahal na ina na nakaupo sa tabi niya, masayang nakikipagkwentuhan at pinaparamdam na parang nasa bahay lang sila. Marami silang pahinga sa daan, at sa isa sa mga yun, sa mga hintuan na yun, bigla silang tinambangan ng isang kawan ng mababangas na lobo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Arthur ng malapitan kung gaano kabagsik talaga ang labas ng mundo. Ngunit unang umaksyon si Jasmine, sumugod ng walang pag-aatubili. Lumuwa siya sa aksyon habang kumikislap ang mga bunyan, pinabagsak ang mga halimaw na tila wala na. Pagkatapos, mabilis na sumunod sina Ray, Adam at ang iba pa upang harapin ang natitira. Hindi sumali si Arthur, nanood lang siya, at ang buong tagpo ay nagpaalam sa kanya. Kaya naman, determinado siyang makipaglaban sa tabi nila balang araw. Nang gabing yun, lahat sila ay nag-ipon para sa hapunan. Ngunit napansin ni Arthur ang kakaiba. Ang kanyang ina ay hindi pa. Hinawakan ang kanyang plato. Sabi niya busog na siya, pero may hindi tama siyang nararamdaman. Pagkatapos ay nakita niya ang isang sugat sa braso ni Ray, kaya agad siyang lumapit upang gamutin ito. At sa sandaling simulan niyang bumigkas ng spell, nagbago ang enerhiya sa grupo. Biglang naging tensyonado ang lahat, tahimik na hiniskan ang paligid. Pinuprotektahan siya mula sa mga matang gumagala. Doon na sinimulan ni Arthur na pagdugtong-dugtungin ng mga piraso. Ang mahika ng pagpapagaling ay hindi lamang bihira dito, malaking usapin ito. At ang tunay na dahilan kung bakit nakatira ang kanyang pamilya sa gitna ng kawalan ay hindi lang para mamuhay ng tahimik, kundi upang itago ang bihirang kay Alice. Kakayahang magpagaling na nakatago sa mundo. Pagkatapos kumain, kinausap ni Adam si Arthur ng sarilinan, sabik na makita mismo kung pinapalaki lang ni Ray ang kakayahan ng kanyang anak. Ang iba pang nasa handaan ay kapwa na akit sa tinatawag na prodigy. Kaya nag-ipon sila sa paligid para manood. Ginawang isang ganap na panuorin ang dapat sanay tahimik na sandali. Si Arthur, 4 na taong gulang pa lamang, ay tahimik na nagtataka kung may nag-aalala man lang na masaktan siya. Ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makaharap ang isang kalaban bukod sa kanyang ama. At hindi tulad ni Ray, na gumamit lamang ng pansanay na pagpar, si Adam ay dumating na may hawak na tunay na siba. Ngunit kahit pa ito ay dinalutan ng tela upang pamanhaylan ng talam. Ito ay isa pa ring wastong sandata. Agad na nagsimula ang laban.
Agad na ipinasok ni Adam ang mana sa kanyang sibat at agad namang tumugon si Arthur. Pinupuno rin ang kanyang katawan ng mana. Ngunit hindi siya tumigil doon. Inaagos niya ang salamangka sa kanyang mga bibig na nagpapataas ng kanyang bilis sa panibagong handa. Sa isang iglap, sumugod si Arthur. Dumulas sa pagitan ng mga bibig ni Adam at nagbigay ng malinis na tama bago bumalik ng mabilis upang lumikha ng distansya. Nanahimik ang mga manunood. Labis na namangha sa kanyang bilis, biglat na galaw at eksaktong katumpakan. Habang umiinit ang laban, muli silang nagkabanggaan. Ngunit sa pagkakataong ito ay harapan. Ngunit naging masakit na malinaw na mayroon pa ring malaking agwat sa purong lakas. Wala si Arthur ng sapat na lakas upang makasabay, at ang sumunod na tira ni Adam ay nagpatalsik sa kanya. Ang puwersa sa likod ng atake ay nagkulang sa kanya sa ere, at noon mismo, isang matinding paalala ang natanggap ni Arthur. Ang maliit niyang katawan ay hindi talaga akma para sa direktang tama. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak sa lupa, mabilis na gumamit si Angela ng mahika ng hangin upang saluhin siya sa ere, na handa ang ibinaba siya sa ligtas na kalagayan. Agad namang sumingit si Durden at pinagalitan si Adam dahil sa labis na pagiging marahas sa maliit na bata at ipinaalala niya na dapat ay nagpapaligsahan sila. Sinusubukan ni Hagis si Arthur ng napakalayo. Napataas si Adam ng dalawang kamay bilang paghingi ng tawad. Hinahamit niya yung relasyon sa laban, pero dahil lang talagang nabigla siya sa teknik ng pagkaligid. Kaya tinanong niya si Ray kung anong klaseng hindi ang training regimen ba ang ginagawa niya sa batang ito para maging ganito kadelikado sa edad na 4 pa lang. Pero sinabi ni Ray na wala naman siyang ginagawa. Ilang hakbang ang layo, napansin ni Arthur na nakatingin si Jasmine sa kanya gamit ang walang kurap nitong matindi. Diretsahan nitong tinanong kung paano siya lumalaban ng ganoon at inutusan siyang turuan siya. At base sa sobrang seryoso at walang emosyon nitong ekspresyon, napagtanto ni Arthur. Hindi niya ito bibitawan hanggat hindi niya nakukuha ang pinunta niya. Kinaumagahan, pinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay at kalaunan ay huminto sa isang tahimik at bukas na lugar kung saan makakasilip pa si Arthur ng pagsasanay. Sinamantala ni Adam ang pagkakataong ito para bigyan siya ng mga aralin sa siba, habang ipinapakita naman ni Ray ang kanyang dating unit sa ilang lumang estilo ng pag-ehersisyo at sinakyan lang siya ng kawawang bata. Pagkatapos, si Helen naman ang sumunod para sa mabilis na sesyon ng pagmana at hindi nagtagal, mahusay ng ginagawa ni Arthur ang magkabilang panig na parang taon na siyang nagsasanay. Tapos na ang pagsasanay, sa wakas ay si Jasmine na ang susunod. Matagal na niya itong hinihintay, sandali, at nakakagulat na mas mabilis niyang natutunan ang turo nito kaysa sa inaasahan. Nang gabing yun, tahimik na nagbabasa si Arthur ng libro nang simulan siyang titigan ni Jasmine na parang nahipnotismo ng isang mukha ay hindi man lang sumusubok maging kaakit-akit. Ilang minuto ang lumipas, hindi na lang basta titig, hindi halos pag-uugali na ng labis na nagmamanman. Kinabukasan, kaarawan na ni Arthur. Si Jasmine, sa dinami-dami ng tao, binigyan siya ng bal-araw bilang regalo. Sa pagkagulat ng lahat, lalo na ng ibang babae, ginawa pa niya ang lahat upang ipaliwanag kung paano ito gamitin ng tama. Si Adam, bilang nag-iisang binata sa grupo at halatang sawa na sa rom-com na sandaling ito, malakas na idineklara na oras na upang Lam-arga na. Doon, tinawag ni Alice si Arthur, ngunit pagtawag niya pala, hinawakan niya ang kanya at kitang-kita na may dinaramdam siya. Nakita ni Arthur ang pilit na ngiti niya at tinanong kung ano ang nangyayari, ngunit ipinagdidibalikan lang niya ito. Ngunit naayos lang siya, kahit na ang paraan ng pagsabi niya ay hindi nakakumbinsi sa kanya kahit kaunti. Habang sila'y nagpapatuloy, ang mapayapa nilang paglalakbay ay biglang nag-ambala ng isang ganap na pananambak ng mga bandido. Nang walang pag-aaksaya ng oras, bumaba ang lahat sa karwahe at naghanda para lumaban. Saka bumuhos ang maraming pana, ngunit bumangbang si Angela at naglagay ng mahiwagang harang para protektahan sila. Pagkatapos ay sumilip si Arthur sa labas at mabilis na napagtanto na napapalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Samantala, ang pinuno ng mga bandido, na sa totoo lang ay mukhang nainit ang ulo at naging kubo, ay inutusan ng kanyang mga tauhan na huwag patayin ang mga babae at bata dahil balak niyang ipagpili ang mga ito para sa malaking halaga. Pagkatapos ay sumugod ang mga bandido ng walang pag-aalinlangan at bagaman halatang kinakabahan si Alicia,
Bago pa man lumapit ng sobra ang mga sumasalakay, tinatalsik ni Durden ang ilan sa kanila pabalik at hinarap sila ni Ray. Pinatulog ang mga salarin sa kaliwat kanan. May isang muntik ng makatama ng isa. Hampasin si Ray, ngunit sinalo siya ng pana ni Helen. Tinamaan siya sa dibdib. Si Adam naman ay pinapabagsak ng mga kalaban gamit ang kanyang sibat na parabang mainit na kutsilyo sa mantikilya. At pinatutumba ni Jasmine ang sa kanya gamit ang malinis at tumpak na pagtama ng baliso. Sa pagmamasid sa kambal na sumay na lumalaban ng ganito, napagtanto ni Arthur kung gaano talaga kalakas ang bawat isa sa kanila. Ngunit hindi kasalayan ang problema kundi ang dami. Patuloy lang na dumarating ang mga bandido, sunod-sunod, kaya kalaunan ay nagsimulang mapagod ang grupo at lalong tumindi ang pangdidinig. Pagkatapos, sa isang matinding tama, nabagsak si Ray sa karwahe at bumulag na, walang kagalaw-galaw. Doon na ang bandido, ang pinuno na may ngising aso at masamang ngiti ay nagsimulang lumapit kina Alice at Arthur. Nang makitang nakahandusay si Ray, agad na bumaba sina Arthur at ang kanyang ina mula sa karwahe sa pagmamani. Ngunit bago pa sila makalapit, muling nagkamalay si Ray at sinabihan silang manatili sa kanilang kinatatayuan. Marami siyang pasa at halos hindi na makatayo, ngunit pilit pa rin siyang nagpapakabayan. Pinalingan niya si Arthur at sinabihan itong dalhin ang kanyang ina at umalis doon ng mabilis. Siyempre, si Arthur na isang maliit na pasaway ay pinipilit na manatili at lumaban kasama nila. Ngunit pinutol ni Ray ang kanyang sinasabi at sa wakas, sabi ang mga salitang nagpahinto sa kanya, kundi si Alice. Ang isang pangungusap na yun ang sumagot sa lahat ng tanong ni Arthur tungkol sa kahinaan nito kamakailan at biglang nagkaintindihan ang lahat. Nang walang sinasayang na oras, tiningnan siya ni Ray sa mata at sinabing nagtitiwala siya kay Arthur na protektahan ang kanyang ina at ang kapatid na dinadala nito. Kaya't agad na kumilos si Arthur, hinawakan ang kamay ni Alicia at tumakbo sa gitna ng napakalakas na ulan. Sa likod nila, ang pinuno ng mga bandido, malakas ang boses at punong-puno pa ng galit, sigaw sa kanyang mga tauhan upang pigilan sila. Ngunit nang malapit na silang maambil, sumama si Ray sa gulo na nagbigay kay Arthur at Alice ng segundo ang kailangan nila. Kasabay nito, sa sandaling tila malapit ng mahuli sina Arthur at Alice, may mga kutsilyong lumilipad sa hangin at sina Jasmine at Adam ang pumasok upang linisin ang daanan na parang mga profesional. Sa ilang sandali, ang buong grupo ng Twin Force ay nasa labanan muli. Pinipigilan ng mga umaatake habang tumatakas sina Arthur at ang kanyang ina. Habang sila ay tumatakas, naiisip ni Arthur ang buhay na minsan niyang tinadli, ang buhay ng isang taong nakapagpigil ng napakaraming buhay nang walang pag-aalinlangan. At ngayon, narito siya, takot na mawala ang isang taong talagang pinahahalagahan niya. Ang kabalintunaan nito ay bumabalungkot sa kanyang dibdib, kaya't tinuyam niya ang kanyang mga kamao. Ngunit wala nang magawa ang kanyang munting katawan, kundi ang patuloy na tumakbo ng buong bilis. Bigla, may naramdaman si Arthur panganib mula sa itaas. Tumingala siya at nakita ang isang figure na nakatago sa lilim sa isang tagaytay. Naghahanda na magpakawala ng isang spell. Mabilis siyang kumilos. Inihaw niya ang kanyang ina papalayo. Ang pagputok ay tumama ng diretso sa kanya. Nawalan siya ng balanse at nadala siya pababa mula sa gilid ng bangin. Habang nahuhulog, umampi siyang bumagsak ng nag-iisa, kaya sa huling butil ng kanyang focus, inabot niya ang bal-araw na ibinigay sa kanya ni Jasmine. Ang talam ay nakatali sa isang tuloy, kaya ibinato niya ito pataas ng may katupakan, at mamalag ito sa binti ng kalaban, hinay-lahang. Ang caster ay bumaba kasama niya. Samantala, sinubukan ni Durden at Angela na iligtas si Arthur gamit ang kanilang mahika, ngunit masyado na siyang malayo sa kanilang abot. Habang siya ay bumubulusong, pinag-isipan ni Arthur ang lahat. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang ina, nakalahad ang mga bisig, umaabot sa kanya na tila kaya siyang ilahin pabalik. Napuno ng takot ang kanyang mga mata, puno ng luha ang kanyang mukha, dahil sa ideya ng pagkawala ng kanyang anak, nadurog ang kanyang puso. Ngunit masaya si Arthur, sa kabilang banda, na naprotektahan niya ang kanyang ina, kahit makapalit nito ang lahat. Gayunpaman, may bahagi sa kanya na nagnanais na sana ay nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit pagkatapos, laban sa lahat, sa kabila ng lahat ng posibilidad, nakikita natin sa gabi na siya ay nakaligtas sa pagkahulog. Humahabol ng hininga, puno ng pasa, ibinilat ni Arthur
sa halimaw na tinatawag siya sa kanyang pangalan. At ganoon na nga, isang bagong babuot ang nagsisimula pa lamang. Natataranta si Arthur sa sandaling makita niya ang dambuhalang nilalang na nakatayo sa kanyang ibabaw. Wala siyang anumang ideya